Kaya ako, mas gusto kong mag-invest sa stocks o share capital ng kooperatiba kaysa stock market. Pansinin ang trend line na ito. Ang pula ay ang mga share capital dividend na nakuha from strong cooperatives at ang blue-green na line ay ang sa Philippine Stock Index. Nagsimula ang investment na ito noong 2005 with 1 million pesos on both PSE and strong cooperatives. Kapansin-pansin na malayo ang taas ng co-op line kumpara sa PSE line. Steady ang pagtaas ng co-op line. Samantalang ang PSE line ay taas-baba, tapos largely flat. Ang ibig sabihin nito, the cooperatives delivered far greater economic value compared to the PSE. Mas profitable ang dividends na consistently na-earn at nakukuha every year sa strong co-ops compared sa stock market. Stable and consistent ang co-op share capital investing dahil hindi speculative ang stock price. Always at par value ito. Ang pagtaas at pagbaba ng stock market makes it very unpredictable investment. Pero bakit hindi bida-bida ang co-op investing at kaunti lang ang naririnig natin tungkol sa kanila? Dahil tayo po ay nabubuhay sa capitalist society. We glorify profit and hype extraordinary achievements. Ang gusto nating kwentong naririnig ay ang mga 1 in a million mangyari. Tapos, yun yung papangarapin natin, which is very remote na mangyari. Dapat doon tayo sa formula ng pagkakaroon ng maayos na buhay kung saan ito ay pwedeng ma-duplicate o ma-replicate sa karamihan para lahat makinabang. Pangalawang dahilan ay ang media coverage driven by traditional business. Sino ba ang nagpopondo ng mga nababasa at napapanood natin sa traditional and social media? Ang dambuhalang budget po niyan ay galing sa mga iilang kumpanya na nakalista sa Philippine stock market, katulad ng mga universal banks, telecom companies, real estate companies at iba pang conglomerates. Nakadepende ang kikitain ng traditional media tulad ng telebisyon, radyo, newspaper at news website, pati na rin ang mga social media. Pati na rin ang social media through digital ads, content creators and influencers sa mga malalaking kumpanyang ito. Kung ikaw yung traditional o social media, ipopromote mo ba ang cooperatives? Hindi. Siyempre, ang ipopromote mo ay ang mga brands na nagbabayad sa iyo. Kaya ang mga impormasyong nakakarating na sa atin ay yung mga pabor sa malalaking kumpanyang listed sa stock market. Tadtad din tayo ng messaging na mag-consume rather than mag-ipon. Marami sa nababasa, naririnig at napapanood natin ay yung pabor para sa kumpanyang may budget for advertising. On our part, kakaunti ang kwento o narratives about worker-centered concerns. Na ibabalita ba na minimum wage ang pasweldo ng mga malls at fast food chains sa mga empleyado nilang habang taon-taon ang report, habang ang kanilang inire-report taon-taon ay labis-labis at bilyong-bilyong kita? Hindi, di ba? Naibabalita ba o nagiging guest at na-feature in a regular basis ang mga kwento at realidad mula sa mga pananaw ng mga mahihirap? Hindi rin. Kakaunti rin ang naririnig na systemic critiques about capitalism. Kaya ang nangingibabaw ay ang naririnig natin ay ang napakalakas na mga kapitalista. Pangatlo, ang sistema at pagpapatupad ng mga batas sa Pilipinas ay pabor sa mga mayayaman at malalaking businesses tulad ng mga nakalista sa stock market. So, is stock market investing really for you? Stay away if your investment purpose is for retirement, housing, education of children, or saving for business capital. Besides, if you have SSS in the Philippines, you are already investing in the stock market dahil 14% of SSS funds are invested here. This is based on the audited statements of SSS as of 2024. That's more than enough exposure. Ayan ha, alam nyo na. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.